Kwento ng pag-iibigan ng dalawang guro. Si Ma'am Eliza ay isa sa mga pinakarespeto at tinitingalang guro sa isang pampublikong paaralan sa bayan ng San Mateo. Kilala siya sa kanyang dedikasyon at pagmamahal sa pagtuturo. Mula sa murang edad, alam na niyang ang pagtuturo ang kanyang tawag. Laging may sigla sa kanyang mga mata tuwing nagtuturo at bawat estudyante niya ay parang sariling anak na pinapalakit tinuturuan ng tamang landas. Ngunit sa kabila ng kanyang masayahing muka, may lungkot na hindi halatang bumabalot sa kanya. Sa kanyang edad na 34, wala pa rin siyang asawa o kahit kasintahan. Madalas niyang sabihin sa kanyang mga katrabaho, "Hindi ako nagmamadali, dumating na lang siguro kung darating." Pero sa totoo lang, ramdam niya ang pag-iisa sa bawat gabing tahimik sa kanyang inuupahang apartment. Dumating ang bagong school year at sa unang araw ng klase, binati niya ang mga bagong mukha ng kanyang mga mag-aaral. Pero may isang hindi estudyante ang bumihag sa kanyang atensyon. Ito ay si Sir Rafael, ang bagong guro sa agham na kasing dedikado niya sa pagtuturo. Matipuno, matalino, at mayroong simpleng karisma na hindi niya maipaliwanag. Nagkatinginan na sa faculty room at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Eliza ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman kilig. "Good morning, Ma'am Eliza," bati ni Rafael na may ngiti sa labi. "Good morning din, Sir Rafael. Welcome sa San Mateo High School," sagot niya habang pilit pinapakalma ang sariling puso. Simula noon, naging madalas ang kanilang pagkikita sa mga faculty meetings, lunch breaks, at maging sa pag-aasikaso ng mga school programs. Unti-unti nilang nakilala ang isa't isa. Nalaman ni Eliza na si Rafael pala ay bagong lipat mula sa Maynila at iniwan ang buhay lungsod upang maghanap ng mas tahimik na kapaligiran. Si Rafael naman ay bilib na bilib kay Eliza dahil sa husay nito sa pagtuturo at malasakit sa mga estudyante. Hindi nagtagal, ang kanilang simpleng kumustahan ay nauwi sa mas mahahabang usapan, hanggang sa nagkayayaan na silang mag-dinner pagkatapos ng klase. Isang gabi, habang magkasama sila sa isang karinderya malapit sa paaralan, nagtanong si Rafael, "Ma'am Eliza, bakit wala ka pang boyfriend? Hindi ako naniniwala na walang nagkakagusto sa'yo." Napangiti si Eliza, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may lungkot na hindi niya maitatago. "Siguro kasi masyado akong abala sa trabaho, tsaka hindi naman lahat ng bagay kailangang madaliin, di ba?" Napabuntong hininga si Rafael. "Bigyan sa'yo. Pero alam mo, Ma'am Eliza, minsan dapat din nating bigyan ng panahon ang sarili natin. Mahalaga ang trabaho, pero mahalaga rin na may taong nandyan para sa atin." Hindi alam ni Eliza kung bakit, pero tila tumago sa puso niya ang mga salitang iyon. Matapos ang gabing iyon sa karinderya, tila may nagbago sa pagitan ni na Eliza at Rafael. Mas naging madalas ang kanilang pagkukwentuhan at kahit pa ang simpleng good morning ni Rafael ay nagdadala ng kakaibang saya kay Eliza. Hindi niya maipaliwanag, pero parang mas gumagaan ang kanyang araw sa tuwing nakikita si Rafael. Isang araw, habang abala si Eliza sa pag-check ng mga papel sa faculty room, lumapit si Rafael na may hawak na tasa ng kape. "Para sa'yo, Ma'am Eliza, mukhang kailangan mo to," sabi niya habang iniabot ang mainit na kape. Nagulat si Eliza ngunit hindi niya mapigilang ngumiti. "Wow, thank you, Sir Rafael. Ano bang meron at ang bait mo ngayon?" Pabirong tanong niya. "Wala lang, gusto ko lang maging mabait sa'yo," sagot ni Rafael na may ngiti sa labi. Mula noon, tila nagiging parte na ng araw ni Eliza ang maliliit na gestures ni Rafael, isang tasa ng kape, pag-alok ng tulong kapag may kailangan, at mga simpleng tanong tulad ng, "Kumain ka na ba?" Sa kabila ng abala nilang trabaho, naglalaan si Rafael ng oras para kay Eliza. Bagay na hindi niya inaasahan, pero unti-unti na niyang hinahanap. Isang hapon, habang naglalakad sila pauwi, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tumakbo sila papunta sa isang waiting shed upang sumilong. Napuno ng tawanan ng lugar habang inaayos nila ang kanilang mga basang damit. "Naku, mukhang malalate na ako sa lakad ko," sabi ni Rafael habang nililingon ang madilim na kalangitan.
Saan ka ba pupunta? Tanong ni Eliza. May dapat akong bilhin sa bayan, pero mukhang hindi na kaya ng panahon. Pwede mo namang gawin yan bukas, mas mahalaga ang hindi ka mabasa ng ulan, sabi ni Eliza na nag-aalala. Napatingin si Rafael kay Eliza at ngumiti. Salamat, Ma'am Eliza. Alam mo, napakaalaga mo talaga. Hindi ko alam kung paano ka nakakahanap ng panahon para sa lahat. Hindi makasagot si Eliza. Nararamdaman niyang may ibang ibig sabihin ang mga tingin ni Rafael, ngunit hindi pa siya handang harapin iyon. Kinabukasan, nagulat si Eliza nang makita ang isang maliit na kahon sa kanyang mesa. Binuksan niya ito at natagpuan ang isang maliit na keychain na hugis apple na may nakasulat na Best Teacher. Kasama nito ang isang maliit na note. Para sa pinakamagaling na guro, Rafael. Hindi mapigilang mapangiti ni Eliza. Ang simple ngunit taos-pusong gesture na iyon ay nagbigay ng init sa kanyang puso. Sa kabila ng kanyang pag-iingat, naramdaman niyang tila may bagong pintuan ang unti-unting bumubukas sa kanyang buhay. Isang pintuan patungo sa posibilidad ng pagmamahal. Mabilis na lumipas ang mga linggo at lalo pang tumibay ang ugnayan ni na Eliza at Rafael. Madalas na silang magkasama sa paggawa ng lesson plans, sa pag-aayos ng school events, at kahit sa mga simpleng bagay tulad ng paghahanda ng lunch sa faculty room. Para sa kanilang mga kasamahan, halata na ang espesyal na connection nila, ngunit sa kanilang dalawa, tila may hiya pa ring nagbubukod sa kanila mula sa tahasang pag-amin. Isang Biyernes ng hapon, inanyayahan ni Rafael si Eliza na sumama sa kanya sa isang maliit na art exhibit sa bayan. Hindi man sanay sa ganitong mga okasyon, pumayag si Eliza. Habang naglalakad sila sa loob ng exhibit, namangha siya sa mga painting na nagpapakita ng iba't ibang emosyon, mula sa kasiyahan, lungkot, hanggang sa pag-ibig. Habang nakatayo sila sa harap ng isang painting ng 2 taong magkahawak kamay sa ilalim ng ulan, biglang nagsalita si Rafael. Ma'am Eliza, alam mo ba kung anong naaalala ko sa painting na to? Napalingon si Eliza sa kanya. Ano? Yung araw na naabutan tayo ng ulan, hindi ko malilimutan yon. Para bang may kakaibang saya sa simpleng sandaling iyon. Tahimik lang si Eliza. Ramdam niya ang bigat ng sinasabi ni Rafael, ngunit hindi niya alam kung paano tutugon. Tila nababasa ni Rafael ang kanyang iniisip, kaya't nagpatuloy ito. Alam mo, Eliza, sabi niya, na ngayon ay hindi na siya tinatawag na ma'am. Simula nung dumating ako dito, pakiramdam ko'y natagpuan ko na ang lugar kung saan ako dapat. At isa sa mga dahilan niyan ay ikaw. Nagulat si Eliza. Hindi niya inaasahan ang ganitong direktang pag-amin mula kay Rafael. Sir, Rafael na lang, sagot niya, sabay ngiti. Hindi ko na kayang itago. Gusto kita, Eliza, at hindi ko ito sinasabi para i-pressure ka. Gusto ko lang malaman mo. Hindi makapagsalita si Eliza. Naramdaman niya ang init sa kanyang muka at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa wakas, nagawa rin niyang magsalita. Rafael, hindi ko alam kung ano ang sasabihin, pero salamat. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman kong may taong nagpapahalaga sa akin. Ngumiti si Rafael, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may nakikitang pag-asa. Hindi kita minamadali, Eliza. Handa akong maghintay. Basta ang mahalaga, alam mo na kung ano ang nararamdaman ko. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Eliza sa kanyang kama, iniisip niya ang nangyari. Sa kabila ng kaba at pag-aalinlangan, hindi niya maitanggi na may bahagi ng kanyang puso ang sumisigaw ng kaligayahan. Kinabukasan, bumalik si Eliza sa eskwelahan na may bigat sa kanyang puso. Hindi dahil nalulungkot siya, kundi dahil hindi niya alam kung paano haharapin si Rafael matapos ang kanyang pag-amin. Gusto niyang maging totoo sa sarili, ngunit natatakot siyang masaktan o masira ang magandang pagkakaibigan na nabuo sa pagitan nila. Good morning, Ma'am Eliza! Masiglang bati ni Rafael nang makita siya sa faculty room. Good morning din, Sir Rafael, sagot niya, pilit na pinipigilan ang kilig na nararamdaman. Normal ang kanilang pakikitungo sa isa't isa buong araw, ngunit alam nilang pareho na may hindi nasasabi, tila may hangin ng pananabik at pag-aalinlangan na bumabalot sa kanila. Sa hapon, habang nag-aayos si Eliza ng mga gamit sa kanyang lamesa, biglang lumapit si Rafael. Eliza,
May plano ka ba mamaya pagkatapos ng klase? Nagulat siya ngunit hindi niya ito pinahalata. Wala naman. Bakit? Pwede ba kitang yayain? May gusto akong ipakita sa'yo. Napaisip si Eliza, ngunit hindi niya kayang tanggihan si Rafael. Sige, anong oras tayo aalis? Hintayin na lang kita sa gate pagkatapos ng klase. Sagot ni Rafael na may ngiting hindi maipaliwanag. Pagdating ng hapon, sinundo ni Rafael si Eliza sa gate. Sakay ng motor, dinala siya nito sa isang tahimik na lugar sa gilid ng bayan, malapit sa ilog. Nandoon ang isang maliit na kubo na papalibutan ng mga puno at malalawak na damuhan. Bumaba sila ng motor at tinuro ni Rafael ang lugar. Dito ako madalas pumunta kapag kailangan kong mag-isip, sabi niya. Tahimik at parang malayo sa mundo. Ang ganda naman dito, sagot ni Eliza habang pinagmamasdan ng kalmadong daloy ng ilog. Umupo sila sa isang mahabang bangko na gawa sa kahoy. Panandali ang katahimikan ang bumalot sa kanila, ngunit hindi ito alanganin. Sa halip, para bang mas malalim ang kanilang koneksyon sa mga sandaling iyon. Eliza, biglang sabi ni Rafael, bumasag sa katahimikan. Hindi kita dinala dito para magbigay ng pressure o pilitin ka. Gusto ko lang na makilala mo pa ako ng higit. Napatingin si Eliza sa kanya. Rafael, alam kong totoo ka at gusto kong malaman mo, hindi ko tinatanggihan ang nararamdaman mo. Nagulat si Rafael sa sagot ni Eliza. Ibig sabihin ba? Ang ibig sabihin, Rafael, sagot ni Eliza na may bahagyang ngiti. Handa akong bigyan ng pagkakataon ng sarili ko at ang posibilidad na ito. Hindi napigilang ngumiti ni Rafael. Salamat Eliza, hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Habang nakaupo sila sa ilalim ng papalubog na araw, ramdam nila ang bagong simula. Para kay Eliza, ito ang unang pagkakataon na inilagay niya ang sarili sa unahan ng kanyang mga takot. Para kay Rafael, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang natagpuan na niya ang tahanan sa puso ng isang tao. Simula noong araw na iyon, unti-unting naging mas malapit sina Eliza at Rafael. Hindi nila ipinagsigawan ang kanilang namumuong relasyon, ngunit halata sa kanilang mga kasamahan na may espesyal na namamagitan sa kanilang dalawa. Madalas silang sabay na mag-lunch, magkasamang magplano para sa mga school activities, at magpalitan ng mga simpleng ngiti na tila nagkukuwento ng isang bagay na hindi na kailangang sabihin. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, nagkayayaan sila sa isang maliit na coffee shop malapit sa bayan. Doon, nag-usap sila ng mas malalim tungkol sa kanilang mga buhay. Alam mo, Rafael, simula ni Eliza habang hawak ang tasa ng kape, matagal akong natakot na hayaan ang sarili kong magmahal. Parang lagi akong abala sa trabaho, iniisip ang mga estudyante at nakakalimutan ko ang sarili ko. Pero nung dumating ka, parang biglang nagbago ang lahat. Napangiti si Rafael. Alam mo, Eliza, pareho lang tayo. Iniwan ko ang Maynila hindi lang dahil gusto ko ng tahimik na buhay, kundi dahil gusto kong magsimula muli. Napagod ako sa mabilis na takbo ng lungsod at pakiramdam ko walang tunay na koneksyon doon. Pero nang makilala kita, naramdaman ko na parang dito talaga ako dapat. Tahimik lang silang dalawa, nakatingin sa isa't isa. Hindi na kailangan ng maraming salita dahil sapat na ang kanilang mga tingin upang maipadama ang kanilang nararamdaman. Hindi nagtagal, dumating ang unang pagsubok sa kanilang relasyon. Sa isang faculty meeting, nabanggit ng principal na may malaking oportunidad para kay Rafael na magturo sa isang prestihiyosong paaralan sa Maynila. Labis itong ikinatuwa ng mga kasamahan nila, ngunit si Eliza, bagamat masaya para kay Rafael, ay hindi maitangging may kaba sa kanyang puso. Kinagabihan, nag-usap sila tungkol dito. Eliza, hindi ko pa tinatanggap ang alok, sabi ni Rafael habang hawak ang kamay ni Eliza. Pero bakit hindi mo tanggapin? Magandang oportunidad ito para sa'yo, sagot ni Eliza, pilit na itinatago ang kanyang lungkot. Dahil mas mahalaga ka sa akin kaysa sa kahit anong trabaho, sagot ni Rafael nang walang pag-aalinlangan. Natigilan si Eliza. Ramdam niya ang katapatan sa boses ni Rafael, ngunit ayaw niyang maging dahilan upang pigilan ito sa kanyang mga pangarap. Rafael, hindi ko gustong maging hadlang sa mga pangarap mo. Kung ito ang magpapasaya sa'yo, susuportahan kita. Napangiti si Rafael. Ang pangarap ko, Eliza, ay hindi lang sa trabaho.
Ang pangarap ko ay ang makasama ka. Pero kung gusto mong tanggapin ko ito, magtiwala ka. Hindi magbabago ang nararamdaman ko kahit saan ako magpunta. Sa gabing iyon, napagtanto nilang ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa pagiging magkasama sa lahat ng oras. Ito ay tungkol din sa pagtitiwala at pagsuporta sa isa't isa, kahit pa ang ibig sabihin nito ay pansamantalang paghihiwalay. Dumaan ang mga araw at dumating ang desisyon ni Rafael. Tatanggapin niya ang trabaho sa Maynila, ngunit nangako siyang babalik tuwing weekend upang makasama si Eliza. Bagamat mahirap, pumayag si Eliza. Hindi ito magiging madali, ngunit para sa kanilang dalawa, ang pagmamahal na meron sila ay sapat upang malampasan ang anumang hamon. Habang paalis si Rafael papuntang Maynila, iniabot niya ang isang maliit na notebook kay Eliza. Dito ko isusulat ang lahat ng kwento ng araw-araw na wala ako dito, para kahit magkalayo tayo parang kasama pa rin kita. Pinanood ni Eliza si Rafael habang papalayo ang bus na sinasakyan nito. Sa kanyang puso naramdaman niyang nagsisimula sila sa isang bagong kabanata, isang kabanata ng pag-asa, pagtitiwala, at pagmamahal na mas malalim kaysa kailanman. Ang mga unang linggo ng paglayo ni Rafael ay hindi naging madali para kay Eliza. Bagamat sanay siya sa pagiging mag-isa, iba ang pakiramdam ng pagkawala ni Rafael sa araw-araw niyang buhay. Sanay na siyang kasama ito sa bawat lunch break, sa pag-aasikaso ng mga gawain sa paaralan, at maging sa tahimik na pag-uusap kapag magkasama sila sa faculty room. Ngunit hindi nila hinayaan na maging hadlang ang distansya. Bawat gabi, tumatawag si Rafael kay Eliza. Madalas ikinukwento niya ang kanyang mga bagong estudyante at ang kakaibang hamon ng pagtuturo sa Maynila. Si Eliza naman, ikinukwento ang mga nangyayari sa San Mateo High, lalo na ang mga estudyanteng palaging nagbibigay ng saya sa kanyang araw. Sa kabila ng distansya, ramdam nila ang presensya ng isa't isa. Isang Sabado, umuwi si Rafael para sa kanilang unang pagkikita matapos ang halos isang buwan. Dinala niya si Eliza sa paborito nilang kubo sa tabi ng ilog. Doon, habang nakaupo sila sa ilalim ng lilim ng mga puno, inabot ni Rafael ang notebook na ibinigay niya kay Eliza. "Basahin mo," sabi niya, sabay ngiti. Binuksan ni Eliza ang notebook at sinimulang basahin ang mga naisulat ni Rafael. Day 1. Nakakapanibago. Hindi kita nakikita sa faculty room. Hindi ko marinig ang tawa mo habang nagkukwento ka tungkol sa mga estudyante. Pero iniisip ko na lang na isang araw, babalik ako sa San Mateo at makikita kitang muli. Day 10. Ang hirap pala ng buhay dito sa Maynila. Ang bilis ng takbo ng mundo. Parang mas mabagal ang oras kapag hindi kita kasama. Nakakainip. Pero hindi ko na lang na ito ang paraan para mas tumibay tayo. Araw 25. Nakakatuwang isipin na kahit malayo ka, ramdam kong andyan ka pa rin. Salamat sa pagtawag gabi-gabi sa magulong mundo ng Maynila. Habang binabasa ni Eliza ang mapigilang mapaluha, ramdam niya ang bawat salita, bawat emosyon na isinulat ni Rafael para sa kanya. Tulad ng sinabi ko dati, Eliza, sabi ni Rafael, pangarap ko ang makasama ka at kahit gaano kahirap, gusto kong malaman mo na hindi ako susuko. Ngumiti si Eliza, pinapahid ang luhang tumulo sa kanyang pisngi. Rafael, salamat. Hindi ko alam kung paano ko nagawa ang lahat ng ito kung wala ka, pero tulad mo, hindi rin ako susuko. Habang patuloy ang kanilang relasyon, dumaan sila sa maraming pagsubok. May mga pagkakataong hindi makakauwi si Rafael dahil sa trabaho at may mga araw namang si Eliza ay punong-puno ng gawain sa paaralan. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili silang matatag. Isang araw, habang nasa San Mateo si Rafael, hinawakan niya ang kamay ni Eliza at seryosong nagsalita. Eliza, hindi ko na kayang isipin ang buhay ko na wala ka. Gusto kong ipaalam sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Nagulat si Eliza. Anong ibig mong sabihin, Rafael? Tanong niya. Ngumiti si Rafael, sabay labas ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at sa loob ay naroon ang isang simpleng singsing na may maliit na hiyas. Eliza, handa ka na bang magsimula ng panibagong kabanata? Gusto kong makasama ka dito, sa San Mateo, o kahit saan pa.
Tumulo ang luha ni Eliza, ngunit sa pagkakataong ito, ito ay luha ng kaligayahan. Oh, Rafael, handa na ako. Mula sa simula pa lang, alam kong ikaw ang taong hinintay ko. Habang yakap ang isa't isa sa ilalim ng kalangitan ng San Mateo, alam nilang ang kanilang pagmamahal ay hindi na lamang isang simpleng kwento ng dalawang guro. Isa itong patunay na sa kabila ng distansya at pagsubok, ang tunay na pag-ibig ay laging magtatagumpay.